Ng araw sa ating lahat mga kababayan, saan man panig kinendigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratlis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Ben Tulfo, isa pong mas nakakatandang kapatid ni Idol Rafi. Bumanat na rin po sa mga estilo ng pag-imbestiga, no, nitong Idol Rafi natin sa Senado. Kapatid na kapatid na mismo ang bumibira kay Idol. Pag-usapan din po natin ito pong akusasyon ng gobyerno, actually ng kampo ng Pilipinas. Kampo, gobyerno ng Pilipinas, na tila nilalason ng di umano ng China yung Masinloc para po sa hindi po makapangisda, no, yung ating mga mangisda. Pero ang problema rito, bakit ang sisi kay Sara Duterte? Talagang bugok talaga yung mga ano, no, mga vlogger. Dilaw na dilaw po. Hindi po nila naintindihan yung ginagawa nila. Mamaya po papaliwanag natin 'yan. Okay. At siyempre po ito po yung latest survey mula po nilabas po ng Philippine Star. Ano na bang ano 'to? Wala rito kung sino yung naglabas, Teka muna, titignan natin. Ano bang pa-survey ito? 75% po ng mga Pilipino ay nagsasabi na hindi sila satisfied, no? Sa paglaban ng pamahalaan dito po sa tinatawag nating inflation. Yan po, bagong-bago po 'to. Okta Research yan. Okta Research ang nagsabi. 75% ng Pilipino dissatisfied sa pagtugon ng gobyerno sa inflation o patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Yan po mga paglilingkod natin ngayong linggo ng umaga sa Pilipinas. Bahala na po kayo kung anong anong petsa at anong oras diyan sa inyong mga lugar. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Unahin na po muna natin itong 75% po ng mga Pilipino ang dissatisfied with government efforts versus inflation. Ibig sabihin po niyan, lahat halos 8 sa bawat 10 Pilipino ang hindi po sang-ayon sa ginagawa ng gobyerno para po mapababa ang presyo ng bilihin. Ramdam na ramdam nila sa madaling salita. So etong mga nire-report sa dyaryo, dinadaldal ng kanilang mga vlogger na maganda na ang tinatakbo ng ekonomiya, na mababa na ang presyo ng bilihin, ay sa dyaryo lang po at sa bibig lang ng mga vlogger nila natin matutuklas, malalaman. Dahil ang katotohanan po ay 75%, no? 7.5 ng bawat 10 Pilipino ang nagsasabi na mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin. Hindi po maano yan. Yan po ay mula po sa research group na pinagpipitaganan. Hindi po basta-basta to. UP po to, pinagmulan nitong Okta search na to. Kaya research. Kaya hindi po to basta-basta masasabing, yan, fake news na raw ako. Philippine Star po to. Nakakatawa talaga mga reaction Hindi po uso rito yung fake news. Ito po ay nilabas ngayong araw ng Philippine Star, no? Okta Search. Lahat po sa kanila, basta hindi sang-ayon sa gobyerno, fake news. Nagtataka nga ako rito, fake news pala ako, bakit nyo ako pinanonood? Kayo naman talaga, nagbubulahan pa tayo. Okay. Ayon po dito, record high
no? Record high po ito. Napakarami pong Pilipino ang naniniwala o hindi po satisfied sa ginagawang hakbang ng gobyerno para mapababa ang presyo ng bilihin, no? Kaya po ito pong mga sinasabi na ang ganda-ganda na ng ekonomiya, baka yun yung fake news. Baka yun ang fake news, kayo naman, no? Alam niyo po, hindi po yan ano, yung mga rating po ng mga tao, no? Depende po yan sa kanilang nararamdaman. Huwag niyo po isisi kay Duterte na naman yan. Lahat na lang sinisisi niyo kay Duterte. Ito po, ano ko lang po yung isa sa mga naninira ngayon, si Las Cañas. Tignan niyo po, tinanong siya no? Para lang matuloy-tuloy natin yung kwento nila, no? Tinanong, hindi na presidente si Duterte, bakit hindi niyo pa sampahan ng reklamo rito sa Pilipinas? Alam niyo po kung ano sagot ni Las Cañas? Ito malupit Talaga, si Christian Esguera nagtanong Naniwala naman si Christian. Sabi raw ni Las Cañas, pagkakorte sa Pilipinas, walang mangyayari diyan. Katulad din yan ng ginawa ni Mayor Duterte sa Davao. Bakit? May nag-iimbestiga ba sa kanyang bogus na drug war sa mga pinagpapatay niya ng mga tao? Ang ganda ng tanong, di ba? May nag-iimbestiga ba? Wala nga nagsasampa kasi. Hindi niyo nirereklamo dito sino iimbestigahan. Okay, ang point lang, hindi na po si Tatay Digong yung presidente, di ba? Bakit hindi niyo sampahan ng kaso dito ngayon sa Pilipinas? Sasabihin nila, hawak ni Duterte yung mga huwes hindi po ako naniniwala. Kasi po kung hawak ni Duterte yan, bakit nakalaya si De Lima? Bakit po si Maria Ressa na yung mga kaso po ni Maria Ressa ay napapawalang sala o nadidismiss yung mga kinakaso kay Maria Ressa? Kaya eto si Esguera nagpapalaganap din to ng wala nang pumapansin diyan Kalalas Cañas kay Matobato, pero pinapatulan pa rin na Rappler, pinapatulan pa rin ni Esguera. Talagang ganoon no, para sa kasiraan ng mga Duterte. Okay. Ganun pa rin po yung nila, no? Lahat ng nangyari, isisisi nila yan kay Duterte pa rin. Bakit mataas ang presyo ng bilihin? Si Duterte pa rin may kasalanan yan. Tandaan niyo po, yung mga walang kakayahang magtrabaho, isinisisi lang po sa iba. Okay, punta na po tayo rito sa mga normal ng balita. Ayan 75%. Meron po sinabi dyan si Attorney Yes Yun, no? Sa 75% na yan. Ito po yan. And why is this? Because measures to curb inflation, create jobs, reduce hunger, etc. only exist on paper, no? Yan po, sa mga papel lang nag-exist pero hindi po nararamdaman. Maski nga po, ito ayuda kayo ng ayuda, wala pong wala pong tumututol Hinihintay nga natin 'tong mga tao Tignan po ninyo may budget na po yan, binadgetan na po yang hinihintay niyong ayuda para sa inyo. Basta po tandaan nyo, pag wala po kayo natanggap na ayuda, mayroon pong budget para sa ayuda. Kung wala kayong natatanggap o hindi pinag-uusapan o hindi pinapaalam sa inyo kung paano kayo makakatanggap, delikado po yan. Noon kasi, nung panahon ni Duterte, uulitin ko na naman to, nung panahon po ni Pangulong Duterte, pag sinabing ayuda, direkta sa inyo, natanggap nyo yung pera. Umaasa kayo na ganun ang meaning ng ayuda dito sa gobyernong ito? Hindi natin alam. Ayaw natin manira Pinaasa kayo, mag-expect kayo dahil 500 billion ng budget sa ayuda. Ibig sabihin, kung tumanggap kayo ng 28,000, 16,000, dapat mas malaki pa sa 16,000 na matanggap nyo. Kasi halos doble.
500 billion ang budget ngayon. Yung dalawang tinanggap niyong ayuda, 305 billion lang ang budget. Inuulit-ulit ko po yan kasi mahirap pong kontrahin. Mahirap pong kontrahin na hindi pa nga napapamigay, sasabihin mo kagad na walang matatanggap. Hindi ko po sasabihin na walang matatanggap. Pero dapat po may matanggap kayo. No? Dahil pag wala kayo natanggap at hindi sinasabi sa inyo ni Mayor, punta kayo kay Mayor. Punta kayo sa congressman. Magtanong kayo sa mga barangay captain kung paano kayo makakakuha ng ayuda. Hindi po pwedeng walang pera sa ayuda. Dahil mas malaki po ang budget sa ayuda ngayon kaysa nung pandemic. Kung tumanggap kayo nung pandemic, dapat mas malaki tanggapin nyo ngayon. Ganun lang po kasimple yun. Hindi na natin kailangan manira. No? Hindi ko po pinopromote yan. Kasi alam ko po pahirapan kayo niyan. Tignan natin. Ha? Tignan natin. Kasi nga, yung DSWD, sila may budget nun, hindi nila alam. Hindi nila alam eh. Kayo pa. Tayo pa mga Pilipino. Pero mahirap pong mag-akusa eh. Di ba? Baka sabihin ng mga, di ka ba nakikialam? Hayaan mo kami mamigay ng ayuda. Sige, hayaan namin kayo. Pero sinasabi ko po sa inyo, wag po kayo masyadong umasa. Alam na natin tong gobyernong to. Mayroon niyang budget, meron niya sa mga pero kung makakatanggap tayo, yan yung problema. Okay. Hindi po pwedeng next year. Ito may sinasabi to sa susunod na taon. Hindi po. Ibang ayuda na naman next year. 2024 po yan. Hindi po pwedeng gamitin yan sa 2025. Dapat po yan ngayon pamigay. Hindi po pwedeng sinasabi mo, Ray, na papamigay yan sa 2025. Malabo po yun. Nawala na yun. Nakukuha nyo? Pag walang pinamigay ngayon, nawala na yan. Kaya nga magtanong kayo ng maaga. Ngayon, pag sinagot kayo ng pabalang ng mga nasa gobyerno, alam nyo na kung ano mangyayari. Kasi malinaw nun eh. Malinaw nun eh. Oo, talagang hindi natin tatantanan to. Pinapahiya nila sila Senator Amy. Sinasabi, lahat ng kumu-question sa AKAP, sinasabihan nila, itutulong na nga sa tao, kino-question nyo pa. O sige, itulong nyo talaga sa tao. Dahil hindi po pwedeng hindi nyo yan ibigay bilang ayuda. Wag po kayo sasabihin nila, pinangkalsada natin. Hindi po pangkalsada yan. Tinanggalan nga ng budget yung mga infrastructure para ibigay sa inyong ayuda. Hindi po pwede yung ganun. Okay. Punta na po tayo kay Ben Tulfo. Ayon po kay Ben Tulfo, nasalang sila. Naalala niyo yung kapatid ni Ben Tulfo, siya yung DOT secretary noon. Si Teo, di ba? Yung ate nila, si Teo, Department of Tourism Secretary nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero nagka-issue nga dyan dahil si Ben Tulfo ng BITAG, meron pong pera yung DOT na magpo-promote sa programa ni Tulfo. Di ba? So inimbestigahan po sa Senado at yan po naranasan po ni Ben Tulfo mismo yung dinadanas ngayon ng mga resource person. Ikinagalit niya kasi nabastos siya ni nabastos siya ni Senator Trillanes. Bastos nga, di ba? Parang ang tingin sa mga mga kriminal eh. Kaya hinamon na suntukan ni Ben Tulfo yan sa Trillanes pala. Ngayon lang natin natuklasan. Hinamon niya ng suntukan, no? Yun nga ang tanong natin eh. Kala ko matapang ka Trillanes, babatukan mo si Duterte, di ba? Bakit nung hinamon ka ng lalaki sa lalaki ni Ben Tulfo, hindi ka naman pala pumalag? Alam niyo, pag hindi lang siya pinapatulan, palag ng palag, salita ng salita eh. Babatukan niya si President Duterte. Alam kasi ni President Duterte at that time, syempre, presidente siya di ba? Issue lang yan eh. Okay.
Hindi po, wag po kayong umasa. Ako po hindi ko eto baka kasi sinasabi nitong taga FB na pinaasa ko kayo. Hindi ko po kayo pinaasa. Ayoko lang siraan sila. Pero dapat may matanggap kayo. Hindi ko po sinasabi na pinopromote ko sila na may matatanggap kayo. Hindi po. Yun nga ang pinababantay ko sa inyo dahil binadgetan yan. Kung nakatanggap kayo ng ayuda at hindi kayo makatanggap ngayon, ay putya, saan napunta? Hindi po pwede yun. No? Kahit may trabaho po kayo, sasabihin sa inyo, may trabaho ka, hindi ka pwedeng tumanggap ng ayuda. Ay hindi, sinabi yan sa yung akap. Para yan sa mga nagtatrabaho at kapos. O yung mga kinapos. Binadgetan kayo. Nakakapagtaka po kasi hindi SWD, hindi nila alam kung paano ipapamigay. Ang nakakaalam lang po mga congressman. Kaya magbantay kayo. Dahil noon, nung sa DSWD, nakakatanggap kayo, di ba? Kung congressman yan, nakpo. Okay, balik tayo rito kay Ben Tulfo. Naranasan kasi ni Ben Tulfo yun, no, na hindi sila halos pinagsasalita. Inimbitahan sila doon para nabastos ang pakiramdam nila. Yung tipong inaakusahan sila na guilty agad, no? Samantalang ito sinabi ni Ben Tulfo, lahat ng kinaso sa amin pati sa ombudsman na dismiss. Ibig sabihin wala silang kasalanan. Pero nung sila ay iniimbestigahan, parang ang laki-laki na ng kasalanan nila sa bayan. Parang ito yung recently. Yun nga yung binibigay na halimbawa ni Ben Tulfo, no? Sabi ni Ben Tulfo, tulad niya si Galvez, 'di ba? Kaya pumalag si General Galvez Secretary Galvez Kasi grabe po 'yan. Yan po hero po ng ano 'yan, 'di ba? Hero ng Marawi 'yan. Kaya pinagkatiwalaan niya ni Pangulong Duterte. Tignan po ninyo, na-iniksyonan po tayo lahat. Pwera na lang yung ayaw magpabakuna. Siya po yung naging pinamahala ni Pangulong Duterte dyan sa pagbili ng bakuna. Nabakunahan tayo lahat. Tigta 3 beses. Yung mga hindi nakatatlo, ayaw nung magpabakuna. Magaling pong tao. Tapos, alam niyo po yung kaya nagagalit yung mga inaakusahan na korap? Kung hindi ka korap tapos inakusahan kang korap, putya magagalit ka talaga Alam niyo yung ramdam ko yung kaya ako nanggigigil ako rito sa mga nagsabing bayaran ako Sabi ko nga, sige kayo na maningil. Wala pa ako natatanggap Gusto ko talaga yan. Nananawagan nga ako ng pangkap Kayo na maningil, hati tayo. Nakakaasar po kasi yun Alam mong maraming bayaran, no? Tapos ikaw hindi ka nababayaran. Tapos pagbibintangan ka, masakit yun. Lalo na po, alam ni Galvez na punong-puno na corruption. Military yan merong mga intelligence yan. Kilala nila kung sino mga corrupt. Tapos ikaw na hindi corrupt, pagbibintangan kang corrupt, ang matindi nun, ang mga banat ni Raffy Tulfo, patunayan mo na hindi ka corrupt. Yung sinabi sa kanya, binutata siya, mismong kapatid na nagsabi. Ano sinasabi ni Ben Tulfo? Hindi po pwede. Yan yung basic yan sa batas, di ba? Kung sino yung nag-aakusa, siya yung may burden of proof. Kung ikaw ang nag-akusa, na corrupt yan si Galvez, magbigay ka ng pruweba na corrupt sila. Hindi yung sabihin mong corrupt si Galvez tapos patunayan mo Galvez na hindi ka corrupt. Alam nyo, Tulfonatics lahat yata na nasa gobyerno. Yan po nag-akusa ng 51 billion. Wala pong akusa, mas malupit yan.
May pondo palang 51 billion. Ha, puta magnanakaw, mga Duterte. Ganun kaagad yung mga buwang, eh. Alam niyo po, meron akong nabasa na ano 'no, kaya pala ako eto naniwala ako rito, kaya po maraming bugok na followers si BBM. Kasi dahil dito, eto 43.9% of Filipinos say they follow influencers or other experts, which is about double the worldwide average. Akalain po ninyo, tayo pala rito sa Pilipinas, no? Sa buong mundo, 22.6 lang yung naniniwala sa mga influencer. Dito po sa Pilipinas, halos doble, 43.9%. Kalahati ng nanonood o kalahati ng mga Pilipino naniniwala sa mga influencer. Kaya po, kung marami pong influencer na bugok, marami rin po magiging bugok na follower. Mas naniniwala na po yung mga Pilipino sa mga influencer. Partikular po sa politika. Hindi na po naniniwala yan sa mga kita nyo, yung mga influencer ang mga sikat ngayon. 'Di ba? O yung mga vlogger. Kaya wag kayong magtaka kung bakit maraming bugok na follower po ang administrasyon. Eh tignan niyo naman panay bugok yung mga vlogger. Yung pinakamatalino nilang supposedly yung pinakamatalino nilang vlogger si Coach Bok at saka si Mike Abe. Ayon nga kay BP Sara, pag wala kang magandang sasabihin, no comment ka na. Yan na ba ang pinakamagaling nyo, si Coach Bokbok at saka to si Mike Abe? Nakakaawa naman. Hindi tayo magtataka. Katulad niyan, bakit inuulit-ulit nila yung 51 billion, 51 billion, 51 billion? Sino po dapat ang nagpapatunay na may nakawan dyan? Sila dapat, di ba? Kasi nasa accuser yung burden of proof. Kayo nag-aakusa, kayo magpatunay na may nakawan na naganap. Eh hindi nga nyo alam na hindi palaki. Alam nyo kung bakit bugok? Biruin nyo, tawa siguro ng tawa si Saldico. Si matalino yan, malamang. Congressman. Eto lang sasabihin ko dyan, bahala na yung mga bugok na follower na magpalaganap. Kita mo, magiging malaki issue. Paano magiging malaki issue? Wala kang binibintang. Sabi siguro nung kakwentuhan habang gustong kung kakwentuhan yun, kung ako kakwentuhan ni Saldet, inopen niya sa akin, ganito ko atakayin si Pulong. Sasabihin ko may 51 billion siyang pondo. Anong atake dun? Siyempre sabihin, ano atake dun? Sasabihin mo ba nagnakaw? Hindi. Ba't ko naman sasabihin nagnakaw? Wala naman akong patunay. Eh anong atake dun? Basta. Manood ka na lang. Sasabihin ko lang may pondo si Pulong na 51 billion. Magwawala na yung mga ano. O yun nga nangyari. Kita mo, may 51 billion pala yan. Ano nangyari sa Davao? Oy, bumaha sa Davao. May 51 billion, bumaha. Ay, nagwawala kami kasi tinataktak namin utak namin. Walang paliwanag eh. Wala silang makuhang paliwanag eh. Bakit bumaha sa Davao? May 51 billion. Ngayon ko na-realize, kaya pala. Di ba? Kaya naman pala, pwede pala yun. Kasi nga, kung bugok ang mga influencer, kung bugok ang mga vlogger, malamang ganun din. Bakit tayo nagagalit? Basta magalit ka lang. May 51 billion, di ka pa magagalit. Oo nga no, 51 billion na magalit tayo. Puta talaga mga Duterte na yan. Galit kami. Bumaha. May 51 billion na, bumaha-baha pa. Ang katwiran yan. Ngayon lang, paano mo ikokonekta yung bumaha kasi umulan? Di ba? Pag mga kulang talaga, alam niyo kulang.
'Di ba gano'n? 'Pag yung ano, yung mga uto-uto, gano'n talaga 'pag mga uto-uto, 'di ba sa mga nung mga bata tayo, "Uy, sabi niya kanina, yung nanay mo raw, nakita niya raw yung nanay." Putang talaga? Oo, sinabi niya yun. Sasapakin naman kaagad nung alam mo yun, yung mga sigang bata na kulang ang utak. Sabi niya ate mo raw ano, 'di ba? Tapos may mga mang-uuto. May mga bata yan, pambata yang ganyan, eh. Uy, 51 billion tapos bumaha? Ah! 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 Putang wawala. Itaktak niyo kaya ang mga utak niyo. Anong pinagwawala anong koneksyon ng baha sa 51 billion? Gano'n po kabugok yung mga paano mga bugok yung mga vlogger, yung pala yung paliwanag kasi naniniwala tayo sa mga vlogger, 'di ba? Oh, naniniwala tayo sa mga vlogger, 51 billion. Tanungin niyo yung mga 'yan, bakit kayo nagagalit sa 51 billion? Binulsa ba? Ay hindi namin alam. Hindi niyo pala alam. Eh, bakit kayo nagagalit? Ah, sabi kasi magalit kami. Sabi lang. Paano hindi paano tayo hindi maniniwala ng mga bugok 'yan? Puta nagtitinda ng pampapogi, nakita niyo ba itsura? Bakit may mga bumibili dun? Yun na lang hindi ko ma-reconcile, eh. Ako hindi magtitinda ng pampapogi, hindi ako pogi. Pero 'pag nagtinda ako ng ano, tignan niyo effective kay Rapi Tulfo yung ano, yung Robas. Putya, 'di ba? Maniniwala ka kay Tulfo, eh, Robas, okey 'to, bagay sa mukha ni Tulfo. Kasi ano 'yan, 'di ba, pampa-L yun, eh. Talagang makikita mo ngayon nabalitaan mo, putya ang dami pala naging karelasyon ni Tulfo. Bagay sa kanya yung Robas. Eh, yung pampapogi, magtitinda ka pampapogi, ganyan itsura mo. Tapos may naniwala, may bumibili, puta popogi rin ako. Hmm, ICC, 'di ba? Ay, kukulong na si Duterte. Naku, ikukulong na. Yes, ikukulong na. Ikukulong. Puta, gigil na gigil pa. Ano kayo ngayon? Ikukulong na kayo. Ikukulong? Eh, busy yung puon namin, eh. Busy na ihiwalay ang walang pakialam. Wala walang pakialam. Ano ikukulong, ikukulong, wala kaming pakialam diyan, busy kami. Sisi, Paano makakapagpakulong yun? Takot ngang pumasok sa Pilipinas. Kung nakapasok man sila, lihim pa. Eto lihim, mag-iimbestiga kami. Tayo lang nakakaalam. Hindi natin papaalam sa mga DDS, sa mga kulto ni Digong, hindi natin papaalam. Hindi nila papaalam, nag-imbestiga sila. Paano nyo yun? Paano nyo huhulihin ngayon si Duterte? Hindi nyo rin papaalam. Huhulihin namin yan, eh. Pero hindi rin namin ipapaalam. Takot na takot nga ang pumasok yung ICC dito. Paano sila manghuhuli? Sinabi. Niniwala kami kasi ganyan sila. Oh. Paano manood yung mga bugok? Sa mga bugok na vlogger ganito. Ay, tulo laway ba? Ay, nga, tama. Tama pala. Tama. Tama to. Kukulong. Ikukulong daw. Makukulong na raw, putya. Hindi nga makapasok yung magpapakulong. Kahit po isyuhan niya ng warrant of arrest, hindi po makukulong si Tatay Digong dahil sino huhuli? Kayo? Huli ka!
Okay, punta na po tayo rito. Ito talaga, ito na talaga yung pinaka-classic, 'no? Ayan, tignan po natin. Sabi rito, eto balita. Just in, BIFAR says China using cyanide in Baho de Masinloc to intentionally, ito po ABS-CBN to, wala pong fake news dito. Wala pong fake news dito. Just in BIFAR says China using cyanide in Baho de Masinloc to intentionally destroy the traditional fishing grounds of Filipinos. BIFAR, yung BIFAR, Bureau of Fisheries and Agrarian Resources. BIFAR Chief Info Officer Nasare Briguera, this Chinese, they intentionally destroy Baho de Masinloc to prevent Filipino fishing boats to fish in the area. Okay, no? Puta, galit tayo. Hindi po ako pro-China eh. Kinukundin ako. Kinukundin na natin. Kaya nga bugok yan, hindi nila maunawaan. Bakit? Ay, kala ko mga Duterte pro-China. Bakit si Badong? Kinukundinan niya. Bobo nga kayo eh. Hindi nyo naintindihan. Iba si Duterte, iba yung China. China, bansa yun eh. Si Duterte, Tatay Digong, dating presidente, pinakapopular. Hindi nyo naunawaan. Okay. Ito po ang malupit na mga ganito sila kabugok. Ano kaya masasabi ng ating butihing Vice President of the Philippines? Mananatili pa rin bang ganito? Antindi, no? Ganun po sila kabugok. Kanino pong problema yan sa tingin nyo? Sa DepEd Secretary? DepEd Secretary, gusto nyo lumutas niyan? Ang alam ko si VP Sara Duterte, DepEd Secretary. Gusto nyo lutasin ng DepEd Secretary yung problema natin sa Baho de Masinloc? Di ba? Bakit daw? Akala nila, pag nagsalita na si Sara Duterte, okay na lahat. Hindi po makikialam dyan dahil ayaw niyang Pangulo. Ang tanong ko naman sa inyo, nagsalita na ba yung Pangulo? Bakit hinahanap nyo yung statement kagad ni Sara Duterte? Yung presidente ba ng Pilipinas nagsalita na? Kinundina na ba ng presidente ng Pilipinas? Hindi pa rin, di ba? Kanino bang trabaho yan? Sa presidente po ng Pilipinas na trabaho yan. Tanong ko sa inyo, may problema ba tayo sa dyan noong panahon ni Tatay Digong? Wala. Wala tayong problema. Meron ba mga binombang mga hinaras yung ating... wala rin. So ibig sabihin, effective. Effective pala yung ginawa ni Tatay Digong. Ang hindi effective yung ngayon, kasi binobomba tayo ngayon, hindi tayo pinadadaan, nilalason yung dagat natin ngayon. Ano ibig sabihin? Kung tinuloy lang niya yung pakikipagkaibigan sa China, kasi sino, mau. Lahat po na nagsasabi na si Digong, Mau Digs, mga Duterte vlogger po yan nun. Pucha, ano pala, pro-China. Ayaw nyo palang pro-China si Digong. Bakit nyo sinuportahan? Di pinipeke nyo pala sarili nyo nun habang kayo, Duterte! Duterte! Habang sumisigaw kayo ng Duterte, galit na galit pa yung litid dito. Ako walang litid kasi wala nga akong liig. Galit na galit pa yung litid sa liig. Sasabihin na, Duterte! Duterte! Putang. Yung pala ayaw kay Tatay Digong. Ganyan kapeke ang inyo. Opo, lahat ng vlogger nyo nagsabi na Mau Digs, si Digong, Digong Mau. Lahat po yan, Duterte vlogger. Wala palang sariling bait yung mga yan. Galit na galit pala kay Duterte. Di ba? Napaka peke. Ang peke nyo pala.
Pekinis ko. Hindi po gusto niyo ba lumutas niyan si Sara Duterte? Sabihin niyo na lang. Lahat na lang ng problema, Duterte, si Duterte. Kaawa-awa ang putya. Hindi natin naringgan si Duterte niyan, di ba? May problema sa kriminalidad. Papatay natin yan lahat. Puta, natakot yung mga kriminal. Tangina, pinapatay na lahat, oh. Tigil muna ako, magtrabaho na ako na maayos. Yung mga addiksyones, tumino. Nagtabaan yung mga addict sa inyong mga lugar, di ba? Ang tataba na eh. Putya. Yan lang po ang ating topic. Alam kong bitin na biting kayo pero kinakailangan natin magbasa ng inyong mga komento. Dito muna tayo.